Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, isasadula ng aming grupo ang kwentong Noli Me Tangere. Sa unang tagpo, magugulot ang lahat sa pagpasok ng Kapitan Tiago at Crisostomo Ibarra. Konting katahimikan, mga kaibigan. Ipinararangal kong ipakilala sa inyo si Ginoong Crisostomo Ibarra. Siya ang anak ng namayapang kong kaibigan. Aba, andito pala ang kura-paroko ng ating bayan at ang matalik na kaibigan ng aking ama. Tama ka, ngunit hindi ko naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Ipagpaumanin ko ang aking kapatid. Mabuti naman at nakarating ka. Sana ay maging mapalad ka, katulad ng iyong ama. Ang iyong pagtulong sa aking ama ay tumatalima sa kanyang kamatayan. Mga binibini, ako nga po pala, si Ginong Crisostomo Ibarra. Magandang gabi po, Padre. Mga Ginoo, ako po si Crisostomo. Nakahanda na ang pagkain! Oo, Ginoong Ibarra, maupo ka. Matagal na akong naninilbihan sa bayang ito. Ba't ito lang ang nakuha ko? Yung kararating lang, mas inuna pa. Ipagpaungan niyo po. Aalis na lamang ho ako. Sandali nga, Ginoong Ibarra. Maring bang maghintay ka kahit sandali? Darating na si Maria Clara. Nais ko man manatili rito, subalit meron akong mas mahalagang gagawin. Ipinapangako ko na kinabukasan ako ay babalik. Mag-ingat ka, ito. Sana ay maging aral sa iyo ang nangyari sa iyong ama. Kilala niyo po ang aking ama? Ang sabi ay, namatay siya sa bilangguan. Ano? Nabilanggo siya? At anong kasalanan niya? Mangmang! Mangmang! Walang butak! Mangmang! Bali-balitang iniligtas niyang isang batang sinasaktan. Siya'y nakulong at tuluyan ng namatay, dala ng isang malubhang sakit. Hindi maaari. Magandang araw po, Tia Isabel. Maaari ko po bang makita si Maria Clara? Aba, ikaw pala, Crisostomo. Siya ay nasa azotea. Maraming salamat po. Ako ba'y laging nasa isipan? Maaari ba naman akong makalimot? Sumumpa ako sa'yo na ikaw lang aking mapipili. Alam mo, nag-aaral pa ako sa Europa. Iba't ibang tao na ang aking nakita.
Iba't ibang lugar na rin ang aking napuntahan. Ako na may puro kalungkutan na naranasan sa loob ng Diabella. Naalala mo pa ba ang dahon ng sambong na inilapag ko sa iyong ulo para hindi ka mainitan? Yan ang huling sulat na bigay ko sa'yo bago ako umalis. Ano nga bang pinagsasasabi ko dyan? Mahal kong Clara, ako'y aalis at mag-aaral sa ibang bansa. Ipagpatawad mo sana kung dito ko idinadaan ang lahat. Ako'y nangangako na ako'y magbabalik. Ako ang aking mahalaga. Dahil sa'yo, kalimutan ko ang aking tungkol. Ako'y aalis at dadalaw pa sa akin mga magulang. Lumakad ka na. Hindi kita pipigilan. Alam kong tayo magkikita rin muli. Ialay mo ang mga bulaklak na ito sa iyong mga magulang. Saan po ang libingan na may tandang krus? Ang libingan? Matagal nang sunog ang krus. Si Padre Garota Hilton. Sana po nakalibing ngayon. Matagal nang hinukay ang libingan. Nilipat sa libingan ng mga insect. Dahil sa bigat nun, hinagis ko na sa ilog. Ano? Hinagis mo sa ilog ang bangkay ng aking ama? Ang ginawa mo sa aking ama? Si Padre Damas ang nagutos nun. Bakit ba nila ako pinagbibintangang nagnakaw? Wala naman akong kasalanan. Paano pag magsumbong sila kay inay? Tiyak na magagalit siya. Hindi ka naman paniniwalaan ni inay eh. Aha! Andiyan pala kayo! Ilabas mo yung nakaw mo! Ilabas mo! Ilabas mo! Ilabas mo yung nakaw mo! Saan ang mga bata? Nasa kumbento. Wala pa ba sila sweldo? Wala pa. Bakit wala pa sweldo? Mga walang silbi! Para sa mga anak natin yan! Inay! Tulungan mo ako, inay! Basilio! Inay! Ano nangyari? Tumakas po ako! Saan si Crispin? Naiwan po sa kumbento! Anong ginawa niyo? Pinagbintangan po siyang nagnakaw, inay! Ano nangyari? Inay, masama pong panaginip ko, inay! Nandiyan po ba ang pari? May sakit. Si Crispin po. Di ba nakauwi na siya sa inyo? Nagpadala na kami ng court civil para uli ng mga anak mo. Anak! Nasaan ang mga anak mo? Bayaran mo na ako para sila'y mapawalang sala. Ako'y mahirap lamang. Wala akong maibigay sa'yo. Sumama ka sa akin. Itayan mo ang babaeng yan! Sabihin mo sa mga pari mo na magdasal na lang sa mga santo. Baka alam nila kung nasa ang mga ninakaw ng mga anak mo. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Bakit pa kailangan magpapatayo ng paaralan? Walang kwenta gaya ng kanyang ama. Isang kalapastanganan ng pagtawag sa akin naman ng ganyan. Naman!
Kaibigan, hindi na dapat matuloy ang kasal ng aking inaanak. Isang kalapastanganan ang ginawa niya sa akin. Anak ko, magpagaling ka. Hindi ka mamamatay. Padre Damaso, ito po pala si Linares. Ako po'y anak na inyong bayo at may sulat po siya sa inyo. Gusto mo nang may mapapasukan? Abay, madali lang yan. Ako po'y isang manananggol na nag-aral sa Universidad ng Sentral. At isang mahinhing babae. Halika't kakausapin natin si Kapitan Tiago. Padre! Padre! Ako'y sinipa at binugbog ni Ginoong Ibarra at binigyan niya ako ng 500. Kuya? Eh ano ngayon? Lumayas ka! Isa kang pulubi! Anong kaguluhan yan, Padre Salvi? Isang pulubi na nanlilimos na ayaw magbanat ng buto. Sino ka? Nandiyan ba ang pinuno? Sino ka ba? Sabi mo, hinahanap siya ni Elias. Ah, ikaw pala si Elias. Sumunod ka sa akin. Ikaw nga ba yan? Ako nga. Ako'y may sadya sa ating pagparito. Matagal ko na kayong hinahanap. At ano naman yun? Nais kong ituring niyo kung isang anak. Sa edad kong to, wala na akong ibang gusto. Gusto kong ipaghiganti ang aking mga anak. Pinatay sila nang wala ang kalaban-laban. Ako'y naging isang duwag noon. At ngayon, heto ako. Ginoong Ibarra, maaari po ba kayong sumamang mamangka sa akin bukas? At bakit? Anong yung pakay? Malalaman niyo na lang po bukas. Kailangan pa, madali na ako. Ano po yung dito? Maraming salamat po at ako inyong pinaunlahan. Ihahatid ko rin po kayo pagkatapos. Mabuti pa. Tawid mo na ako sa kabilang bayan. May mga taong gusto po kayong kausapin. Sila po ay mga tulisan na nagbabalak pagkaroon ng mapayapang bayan. Subalit, hindi kinakailangan idaan sa lakas ang pagbabago. Hindi kinakailangan palitan ng mga kahit sa kanilang pamamahala sapagkat sila ang dahilan ng ating pananampalataya. Kaya siya ang dahilan kung bakit tayo nakikiisa sa Kanya. Hindi ko po alam na kayo may pagkakilala sa pamahalaan at pagmamahal sa bayan. Ako'y nag-aalinlangan sa ating pag-uusap sapagkat ako'y pinalaki sa Europa at pinag-aral ng mga Hiswita. Huwag po kayong mag-alala sapagkat ako'y walang pinag-aralan. Hayaan niyong sabihin ko na lang sa mga tulisan na sila'y manalig na lang sa Diyos. Salamat po sa inyong oras. Ihahatid ko na po kayo.